Hello sa inyo! Alam nyo ba, may isang panalangin na halos lahat ng tao sa mundo kilala. At ngayon, yan mismo ang bubuksan at susuriin natin. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng bawat salita nito? Halika, samahan nyo ako. Naranasan nyo na ba yung parang gusto mong kausapin ng Diyos pero hindi mo alam kung paano sisimulan? Yung parang, ano po bang sasabihin ko? Well, kung oo ang sagot nyo, hindi kayo nag-iisa. Promise. Kasi isipin nyo, kahit yung mga disipulo mismo ni Jesus, yung mga laging kasama niya, umabot sa puntong sinabi nila, Panginoon, please, turuan mo naman kami kung paano manalangin. Nakita kasi nila may kakaibang kapangyarihan at koneksyon kapag si Jesus ang nananalangin. At itong panalangin na pag-uusapan natin, ito yung sagot niya. So ito yung kwento. Napapansin ng mga disipulo na tuwing pagkatapos manalangin ni Jesus, para ang gaan ng pakiramdam niya. May peace, may bagong lakas. Kaya na-curious sila. Paano niya ginagawa yon? So yun nga, nagpaturo sila. At ang ibinigay ni Jesus ay hindi lang basta mga salita, kundi isang parang template, isang guide para sa lahat. At mahalaga tong tandaan yung panalangin na to, hindi siya parang magic spell na kailangan saktong-sakto ang bigkas mo para gumana. Hindi. Isipin mo siya na parang isang mapa, isang guide para sa isang makabuluhang pag-uusap sa Diyos. Ang puso ng usapan, yun ang importante, hindi yung eksaktong script. Okay, game! Simulan na nating himayin to. Ang unang-unang bahagi para siyang hello o magandang araw po. Kinikilala natin kung sino ba yung kausap natin. Importante yan, di ba? Bago ka humingi ng kahit ano, mag-hello ka muna. Nagsisimula lahat sa dalawang salitang ito. Simple lang patinggan, di ba? Ama namin. Pero teka, isipin natin, sa lahat ng pwedeng itawag sa Diyos, Hari, Panginoon, Makapangyarihan, bakit Ama ang pinili ni Jesus na ituro? Kasi tag sinabi mong Ama, ang ibig sabihin niyan, pamilya tayo. Sinasabi sa atin na ang tingin ng Diyos sa atin ay parang sa sarili niyang mga anak. Hindi siya isang malayong hari na nakaupo sa trono. Isa siyang tatay. At dahil dyan, hindi tayo nag-iisa sa mundo. May pamilya tayo sa langit na nagmamahal sa atin. Okay, sunod na linya. Sambahin nawa ang pangalan mo. Medyo malalim pakinggan yung sambahin, no? Parang ang bigat. Pero huwag kayong mag-alala. Mas simple ang ibig sabihin nito kaysa sa iniisip natin. Ang ibig sabihin lang nito ay tratuhin natin ng may respeto ang pangalan ng Diyos. At hindi lang sa pagsabi, kundi sa gawa. Yung karakter mo, yung pagiging mabuti mo, yun ang nagpapakita kung sino ang Diyos. So pag mabait ka sa iba, pag matulungin ka, o pagtapat ka kahit mahirap, para mo na ring sinasabing, sinasamba ko ang pangalan mo sa pamamagitan ng buhay mo. Ganun pala yon. Okay, eto na. Itong susunod na hiling, ito yung big picture na panalangin. Ito yung pangarap natin para sa buong mundo. Isipin nyo yung isang mundo na walang away, walang sakitan, puro pagmamahal at kabutihan. Yan ang kaharian ng Diyos. So pag sinasabi natin to, parang sinasabi natin, Lord, sana yung ganda ng langit, yung kabutihan dyan, mangyari na rin dito sa lupa. Hinihiling natin na magsimula na ngayon sa atin ang pagbabago. Okay, so galing tayo sa mga malalaking pangarap para sa mundo, di ba? Ngayon, ibababa naman natin yung usapan sa mga personal na pangangailangan natin. Kasi pinapakita dito na importante din sa Diyos yung mga maliliit na detalye ng buhay natin, araw-araw. Ito, sigurado pamilyar kayo dito. Pero alam nyo ba, hindi lang literal na tinapay o pagkain ang tinutukoy dito. May mas malawak pa siyang ibig sabihin. Ang kakanin sa araw-araw, ito yung lahat-lahat ng kailangan natin para sa araw na to. Oo, kasama yung pagkain. Pero kasama rin yung lakas para makinig sa klase, pasensya para sa kapatid mo, tapang para gawin yung tama. Lahat ng kailangan ng katawan at kaluluwa natin for the next 24 hours, yon ang hinihiling natin dito. Ang galing, no? Kumpleto. Sunod, isang mabigat pero sobrang importanteng parte. Pagpapatawad. Parehong paghingi at pagbibigay. At dito, may isang parang catch. Sinasabi natin, patawarin mo kami tulad ng pagpapatawad namin. Yung kakayahan nating tanggapin ang patawad ng Diyos ay nakakonekta sa kakayahan nating magpatawad sa iba. Kapag nagtatanim tayo ng sama ng loob, parang sinasarahan natin yung pinto para sa patawad na para sa atin. Pero pag nagpatawad tayo, binubuksan natin yung pinto na yun ng maluwag. Okay,
last na hiling na. Pagkatapos nating humingi para sa ating mga pangangailangan at pagpapatawad, ngayon naman hihingi tayo ng proteksyon. So huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Ang hinihiling natin dito ay tulong para makaiwas. Lord, kung pwede po, ilayo niyo na kami sa mga sitwasyon na alam niyong ikakapapahamak namin o mahihirapan kaming gumawa ng tama. Proactive yung dating ha? Pero teka, ano ba talaga yung tukso at galing ba to sa Diyos? Kasi parang sinasabi, huwag mo kaming ipahintulot. Parang siya yung nagdadala sa atin doon. Pero hindi, linawin natin. Malinaw na hindi kailanmang tinutukso ng Diyos ang sinuman para gumawa ng masama. So saan galing ang tukso? Galing yan sa kaaway. Isipin nyo na isang tusong tao, isang mapanlinlang na boses na bumubulong sa'yo. Sinusubukan kanyang kumbinsen na pagdududahan ng kabutihan ng Diyos. At ang masama pa, pag nahulog ka na sa patibong niya, siya pa mismo ang aakusa sa'yo. Ganon siya ka-crafty. Ganito ang nangyayari. May mahirap kang desisyon. Tama o mali? Tapos, may bubulong sa'yo yung tusong boses na piliin yung madali yung makasarili. Pag dinasal natin to, parang tumatawag tayo ng backup. Lord, help! At ang sagot ng Diyos, nagpapadala siya ng tulong. Tulad ng mga anghel para protektahan tayo, para gabayan ng mga paa natin pabalik sa tamang landas. Kaya itong panalangin, sandata natin to. So, kung isummarize natin yung buong journey ng panalangin, una, nagpupuri tayo. Pangalawa, sinasabi natin yung mga kailangan natin. At pangatlo, humihingi tayo ng proteksyon. Simple, di ba? Isang kumpletong structure para sa isang magandang usapan. At para sa grand finale, yung pagtatapos, hindi lang ito basta goodbye, ito ay isang malakas na deklarasyon. Kasi pang sinabi mong, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, hindi ka nagtatanong, nagpapahayag ka. Parang sinasabi mo, kahit ano pa ang mangyari, alam ko kung sino ang tunay na may kontrol, ikaw, Lord. Isa siyang pagsabog ng pagtitiwala at pananampalataya. Kaya itong pagtatapos na to, ito yung nagpapaalala sa atin na okay lang, kahit magulo ang mundo, kahit may mga problema, sa huli, ang kabutihan ng Diyos pa rin ang mananaig. Kasi sa Kanya ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpapakilanman. Yun yung ultimate na pangako. Kaya yan, isang buong pag-uusap, hindi lang mga salitang sinasao, di ba? Kundi isang gabay para makipag-usap sa ating Ama. So, ang tanong ko sa inyo, sa lahat ng napag-usapan natin, anong parte ng pag-uusap na to ang gusto mong simulan ngayon? Salamat sa pagsama nyo sa pagsusuring ito.